Hanggang sa kabit ng asawa ko ay dumating sa pintuan ko. Hindi ko alam na ang asawa kong 10 taon ay mayroon palang isang anak na 9 na taong gulang. Miss Chloe, kailangan kong ipaimbestiga sa iyo ang isang tao. Ang pangalan niya ay Victor Vance. Hindi ba iyon ang asawa ko? Ano ang relasyon mo sa kanya? Siya ang nobyo ko. 10 taon na kaming magkasama. 10 taon na akong kasal kay Victor. At 10 taon na siyang nangangaliwa. 9 na taong gulang na ang anak namin. Hindi ko inakala na magkakaroon siya ng ibang babae. Sa lahat ng taon ng kasal, hindi siya pumayag na magkaroon ng sanggol sa test tube. Akala ko iniisip lang niya ako, ngunit lumalabas na ang kabit ay may anak na pala sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa kabit? Ang tagal na naming magkasama. Umuwi siya araw-araw ng alas 12 ng eksakto. Walang palya. 38 na siya, hindi 18. Sa tingin ko, may ibang babae siya. Kukunin ko ang kasong ito. Iwan mo ang numero ng telepono mo. Tatawagan kita kapag may nalaman ako. Clara, pumunta lang ako sa banyo. Hindi mo naman pinalayas ang kliyente ko, hindi ba? Hindi? Nakakuha ako ng 2 kaso para sa'yo. Mga kaso para tingnan kung si Victor ay nangangaliwa. 2 kaso para malaman kung ang asawa mo ay nangangaliwa. Isa mula sa kabit ni Victor at ang isa ay mula sa akin. Chloe, alamin mo lahat para sa akin. Kung talagang niloloko ako ni Victor sa ibang babae, ipapalayas ko siyang wala man lang makukuha at sisirain ko ang reputasyon niya. Pagkatapos kong bumalik, magpapakawalang alam ako at ipagpapatuloy ang normal na lahat. Iwan mo ang natitira sa akin. Clara, huwag kang gumalaw. Anong problema? Nakikita kong maalikabok dito. Gusto ko sanang linisin para sa'yo. Mahal, hayaan mo na sa kasambahayang mga ganyan. Hindi kita maaaring payagang gawin niyan. Oh, mahal. Kailangan kong i-entertain isang importanteng kliyente ngayong gabi. Huwag mo akong hintayin sa hapunan. Huwag kang mag-alala. Makakauwi ako bago maghating gabi. Sigurado. Matagal na tayong magkasama. Tuwing hating gabi, parang orasan, umuwi siya sa tamang oras. 38 na siya, hindi 28. Sa tingin ko, pupunta lang siya sa ibang babae. Mahal, naaalala ko sa 10 taon nating pagsasama. Umuwi ka sa tamang oras araw-araw. Ikaw ang pinakamamahal kong asawa. Siyempre gusto kong umuwi at makasama ka. Aalis na ako. Hintayin mo ako sa bahay, ha? Kaya pala lahat ng kaligayahang akala ko'y akin ay tabing lang pala ng isang walang kwentang lalaki. Mukhang may kakaiba kay Victor. May nakatago kayang sa loob ng bookshelf na ito? Hindi ko mailabas ang librong ito. Ito'y 10 taon ng kasal at hindi ko alam na may kaha na nakatago sa loob ng estante ng librong ito. Victor, ilang maruruming sikreto ang itinatago mo? Nahanap ko! Lahat ito ay mga padala para kay Summer. Kaya si Victor ay kumukuha ng ating pinagsamang ari-arian at ginagamit ito para ihanda ang daan para sa anak ng kanyang kabit. Chloe, nakahanap ako ng patunay na may ibang babae si Victor. Ipadadala ko na sa iyo ngayon. Sige. Gising ka pa? Hinihintay kitang umuwi. Mahal, para kanino mo ito binili? Isang bag na $50,000? Naghapunan ako kasama ang isang importanteng kliyente ngayon. Alam mo naman, mga babae, gusto nila lahat ng mga mamahaling bag. Kaya binilhan ko siya ng isa. Kung gusto mo ito, bibilhan kita ng mas mahal pa. Ma'am, maganda ang kondisyon ng mga bag na ito. Sigurado ka bang ibebenta mo lahat ng ito? Lahat. Gusto ko ang pera ngayon.
$1,000,000 lahat iyan. Pakikumpirmahin. Ano ito? $1,000,000? Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Hindi mo ba sinabi na ang kumpanya ay nangangailangan lang ng puhunan para magsimula? Ibinenta ko lahat ng mga mamahaling bag ko. Heto, kunin mo. Gawin mo ang gusto mo. Clara, ipinapangako ko, hindi kita bibiguin habang buhay. Naniniwala ako sa'yo. Sige, maliligo na ako. Matulog ka na muna. Victor, noon, ibinenta ko ang mga mamahaling bag ko para matulungan kang mag-ipon ng yaman. Pero ngayon ko lang napagtanto na napakabobo ko pala. Hintayin mo lang. Ang ibinigay ko sa'yo, kukunin ko, pabalik ng may interes. Ito ang plano ng panunuyo para kay Summer Hayes. Ang asawa ko pala ay manunuyo sa kanyang kerida. Mahal, may isang mahalagang kliyente, ang kumpanya na gustong manuyo sa kasintahan niya. May ideya ka ba? Kailan pa ba kailangan ni Mr. Vance na asikasuhin ang mga personal na bagay na tulad nito? Mahalaga ang kliyenteng ito sa susunod na pagpopondo ng kumpanya. Hindi natin pwedeng sirain ito. Ikaw na kaya ang bahala? Ang asawa ko pala ay humihiling sa akin na magplano ng panunuyo para sa kanyang kerida. Ako ang bahala. Mabuti. Ihanda mo ang lugar sa pinakamataas na pamantayan ng industriya. Tsaka, ang singsing ng panunuyo ay dapat na walang katulad. Hindi problema ang presyo. Victor Vance, ang kapal talaga ng mukha mo na ipaplano sa asawa mo ang kasal para sa kerida mo? Parang hindi ito panunuyo ng isang kliyente. Parang sa iyo. Clara, anong pinagsasabi mo? Sa tingin ko lang, hindi mo naman talaga pinahalagahan ang mga bagay ko ng ganito ka dati. Iba ka sa iba. Ikaw ang asawa ko. Para sa'yo, hindi ko kailangan lahat ng mga magagarang bagay na ito. Mahal, may nangyari sa opisina. Kailangan kong umalis para asikasuhin iyon. Tsaka, may biyaheng negosyo ako bukas. Mawawala ako ng ilang araw. Bantayan mo ang paghahanda ng panunuyo. Huwag mo akong biguin. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang mangangasiwa. Clara, wala akong maibigay sa ngayon. Ito lang ang maibibigay ko sa'yo. Kapag nagkapera na ako, tiyak na bibilhan kita ng pinakamagandang singsing na brilyante. Ayoko ng singsing na brilyante. Ikaw lang ang gusto ko. Nanuyo siya sa akin gamit ang tab ng lata ng soft drinks. Pero para sa kanyang kerida, singsing na brilyante na walang katulad. Hindi ba iyon katawa-tawa? Victor Vance, ang lugar na ito para sa panunuyo. Sisiguraduhin ko na maging enggrande at kahanga-hanga. Para sa'yo, na hindi mo malilimutan. Clara, maganda ang takbo ng proyekto ngayon. Mapalad si G. Vance na may asawang katulad mo. Talagang mapalad siya. Pinupuri mo ako, Genji. Brooks. Clara, tingnan mo. Hindi ba't asawa mo iyon? May asawang katulad mo siya, pero hindi niya ito pinahahalagahan. Iniisip ni Victor na siya'y nasa itaas ng lahat. Ako na ang bahala sa gagong iyan para sa iyo ngayon. Salamat sa iyong kabutihan, Genji, Brooks. Pero tungkol sa kanilang relasyon, matagal ko nang alam iyon. Alam mo na pala noon pa? Kung gayon, bakit hinahayaan mo silang magloko? Mabibigyan ng hustisya. Pero hindi pa ang panahon. Pakiusap. Panatilihing lihim ang bagay na ito, G. Brooks. Magkunwari ka na wala kang nakita. Ako na ang bahala dito. See ya. Si Victor Vance ay naglilipat ng pera sa account ni Summer Hayes. Ang bawat paglipat ay mula 10,000 hanggang $100,000. At maraming transaksyon na dumadaan sa mga kaugnay na kumpanya, na lahat ay napupunta sa pangalan ni Summer Hayes. Magkano ang kabuuan? Maingat na tantiya. Mahigit $14 milyong. Ano? Talagang binigyan niya ng 100 milyon ang kanyang kabit? At hindi lang iyon. Ang Riverside Villa, ang mga tindahan sa kabayanan, at iyong nasa mamahaling distrito ng paaralan na apartment na binili mo, lahat ng mga ari-ariang ito ay nasa pangalan na ni Summer ngayon. Ginamit niya ang mga ari-arian nating mag-asawa para bigyang daan ang kanyang kabit, ang walang hiya niya. At eto pa. Handa na niya lahat. Ang kasunduan sa diborsyo sa akin. Malinaw na nakasaad sa kasunduan na plano niyang iwan ka ng wala, bibigyan ka lang ng maliit na $1,000,000 bilang tinatawag na kompensasyon.
Binibigyan niya ng 100 million ang kanyang kabit, pero $1 milyong lang para iwanan ako sa panaginip niya. Clara, ano ang gagawin mo ngayon? Hindi ba siya hihingi ng kasal kay Summer? Sa ganitong masayang araw, siguradong kailangan kong pumunta at makisaya. Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Miss na miss kita. Hindi ka pa nakapaghapunan kasama ko at ang ating anak sa mahabang panahon. Maghintay ka lang ng 2 araw pa. Kapag natapos ko na ang negosyo dito, pupunta ako sa iyo. Gusto ko pa ring magkaroon ka ng pangalawang anak. Basta gawin mo, bibigyan kita ng 10% ng mga bahagi ng kumpanya. Ginoong Vance, napaka mapagbigay mo naman. Lahat ng meron ako ay sa iyo at sa mga anak sa hinaharap. Aba, kailangan kong mag-isip ng mabuti. Mahal, huwag kang magmadali. Makapaghihintay naman ako. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Mahal, sobrang kabado ka. May itinatago ka bang kahina-hinala sa akin? Wala akong ginagawang kahina-hinala. May tinawagan lang ako tungkol sa trabaho. Pasensya na at nagising ka. Mahal, sobrang hirap ng trabaho mo. Kailangan mong harapin ang mga tao kahit hating gabi na. Mukhang walang narinig ang gagong ito. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Basta't masaya ka, hindi ko iniinda ang pagod. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa handaan para sa proposal ng importanteng kliyente mo. Sisiguraduhin kong maihahanda ko ito ng maayos. Hindi ko ito sisirain. Siya nga pala, mahal. Ang importanteng kliyente ko ay ayaw ng masyadong maraming tao na makapansin sa proposal na ito. Pagkatapos mong mag-ayos, umuwi ka na. Huwag kang magtagal doon. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Pagkatapos mo akong gamitin, itatapon mo na ako sa panaginip na lang. Victor Vance, ang pagtataksil sa akin ay may kabayaran. May natuklasan akong bago. Si Summer Hayes ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Lahat ng mga equity ni Victor Vance sa ibang bansa, mga proxy holdings, at pagruruta ng mga kahina-hinalang deal ay hawak lahat niya. Minamaliit ko siya. Sabi ko na nga ba? Isang tusong tao tulad ni Victor Vance, paano siya maiibig sa isang walang muwang na magandang babae na wala ng iba? Clara, ngayong gabi si Victor Vance ay magpo-propose kay Summer Hayes. Ano ang balak mo? Ang asawa ko ay magpo-propose sa kanyang kabit. Bilang legal na asawa, dapat akong nandyan ng personal. Malapit nang mag-propose ang asawa ko sa kabit niya. Bilang legal na asawa, dapat talaga akong naroon. Hiniling kong imbestigahan mo ang pagtataksil ng nobyo ko. Bakit wala pang balita? Relax ka lang, Miss Hayes. Malalaman mo rin. Kalimutan mo na. Ngayong gabi, magpo-propose na si Victor sa akin. Hindi ko na ibibintang sa kanya ang nakaraan. Itago mo na ang perang binigay ko sa'yo. Pero huwag mong sabihin kahit kanino na pinaimbestigahan ko siya. Nasa kanya na lahat ng plano. Pero sa takbo ng mga pangyayari, hindi siya ang magpapasya. Tara na. Magsisimula na ang proposal. Oras na para ibigay sa aking mahal na asawa ang engagement ring niya. Napaka-elegante ni Summer ngayon. Sa tabi ni Victor, bagay na bagay siya. Siyempre, may hitsurang mapalad at maunlad si Summer. Ang totoo, si Summer ay may katinuan at alam niya ang kanyang lugar. Kaya niya pang tulungan si Victor sa pamamahala. Oh, wag naman po, Mrs. Vance. Hindi naman ako ganoon kagaling. Ikinuwento na sa akin ni Victor ang lahat. Ngayon, ililipat niya. Ang 10% ng shares ng Vance Group sa iyo bilang garantiya para sa iyo. Salamat po, Mrs. Vance. Huwag mong ibigay kay Victor hanggang sa magsimula ang proposal. Hindi maaga, hindi rin huli. Teka, may selyo ito. Kung bubuksan mo, paano kung mawala ang laman? Huwag kang mag-alala, Miss Sterling. Ihahatid ko ang singsing kay Mr. Vance ng buo. Handa na ang lahat ng kagamitan sa banquet hall. Sabihin mo lang, ang ebidensya ng pagtataksil ni Victor pwedeng ipalabas sa malaking screen kahit kailan. Hayaan mo na siyang magsaya. Habang tumataas siya, lalong matindi ang pagbagsak. Tara na. Ang asawa ko ay naghihintay na kunin ang singsing kong brilyante at mag-aalok ng kasal sa kanyang kabit. Salamat sa lahat ng dumating ngayong gabi.
para saksihan kasama ko ang isang sandali na napakahalaga sa akin. Ang ilang mga tao ay karapat-dapat panghawakan habang buhay. Sa paglipas ng mga taon, nandyan siya sa akin sa napakaraming pagsubok. Napagtanto ko kung sino talaga ang gusto kong panghawakan. Summer, papakasalan mo ba ako? Sabihin mong oo. Sabihin mong oo. Oo, papakasalan kita. Paano naging panghila ng lata ito? Ano? Ginamit mo talaga yung pukpok ng lata para humingi ng kamay ko? Hindi ko iyon ginamit. Wala akong ideya kung paano nangyari iyon. Hihingi ng kamay gamit ang pukpok ng lata? Napakamura niyan. At si Victor Vance dapat, ang malaking amo, paano niya nagawa ang ganito? Tigilan ang kalokohan. Paano naman nagawa ng anak ko na humingi ng kamay gamit ang pukpok ng lata? Siguradong pinakialaman niya iyon. Ginoong Evans, para sa paghingi ng kamay na ito, partikular kong pinanalo ang isang tao sa isang subasta sa Pransya, isang singsing na diamante na nagkakahalaga ng $3 milyong. Paano naging pukpok ng lata? Ipaliwanag mo ito sa akin. Wala akong ideya, ni hindi ko binuksan ang kahon ng singsing. Mas mabuting hanapin mo ang singsing na iyon. Kung hindi, makakalimutan mo na ang pagiging tagapamahala. Mahal, hinahanap mo ba ito? Hindi ka ba si Miss Chloe? Bakit mo tinatawag na mahal ang boyfriend ko? Clara, bakit ka pumaparito? Paano ko pa kaya makikita ng sarili ko na nagpo-propose ka sa kanya? Ipapaliwanag ko kapag nakauwi na tayo. Kailangan mong umalis ngayon. Bakit gustong-gusto mong paalisin ako? Pumunta ako para dalhan ka ng singsing. Napakahalagang bagay. Sayang naman kung mawala. Ikaw mismo ang nagpabili sa akin yan. Tandaan mo, ito ay isang natatanging singsing na brilyante. Alam mo? Tinawag ng babaeng iyon na honey si Victor. At nag-propose si Victor sa kanya. Anong nangyayari? Nagdadalawang timing kaya siya? Nagkita ang asawa at ang kabit? At ngayon, huli na siya? Clara, tigilan mo na ang kalokohan. Sumama ka na sa akin. Tungkol sa nangyari ngayon, pangako, ipapaliwanag ko ang lahat mamaya, okay? Ipaliwanag? Ano ba talaga ang gusto mong ipaliwanag? Pag-usapan natin yan kapag nakauwi na tayo. Huwag mo akong ipahiya ng ganito dito. Victor, ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam na mapahiya? Pero noong ginagawa mo yon sa likod ko, palihim kang nakikipagkita sa ibang babae? Bakit hindi mo naisip na darating ang araw na to? Clara, huwag kang walang utang na loob. Clara, hindi pa ba sapat ang ginagawa mong eksena? Abala si Victor sa mahalagang negosyo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ito ba ang itinuturing ng pamilyang Vance na mahalagang negosyo? Ginagamit ang pinagsamang ari-arian ng mag-asawa para maghanda ng isang handaan ng panunuyo para sa isang kabit nang hindi niya alam? Clara, tapos ka na bang gumawa ng eksena? Tumahimik ka. Pasensya na sa kahihiyan, lahat. Ito ang dati kong asawa. Sa loob ng maraming taon, dahil hindi siya maaaring magkaanak, matagal na siyang may sama ng loob. Hindi niya ako matiis kapag may ibang babae sa paligid ko. Kaya pumunta siya dito para magkalat ng kalokohan. Pero hindi pa kami diborsiyado. Paano akong naging dating asawa? Clara, kailangan mong magkaroon ng konsensya. Sa mga nagdaang taon, ang pamilyang Vance ay hindi kapag ginawa ng masama. Kung hindi mo mapanatili ang puso ng asawa mo, dapat mong tingnan ang sarili mo sa halip na isisi sa iba. Tinawag mo ba akong kabit? Hindi. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng babaeng ito. Ano? Naglakas loob kang mag-alok ng kasal sa kanya ng patago sa akin? Pero wala kang lakas ng loob na sabihin sa kanya na 10 taon na siyang kabit? Summer, makinig ka sa akin. Hindi ka kabit. Ikaw lang ang mahal ko. Victor, alam kong may nangyayari. Bakit tuwing hating gabi aalis ka ng eksakto sa oras? Akala ko niloloko mo ako. Pero lumalabas na ako ang maruming sikreto. Summer, hindi ito ang iniisip mo. May dahilan ako. Huwag mo akong hawakan. Victor, ang mga maruming sikretong itinatago mo sa loob ng 10 taon ay mabubunyag ngayon. Hindi. Narito ang sertipiko ng kasal natin. Dahil sinabi mong ex-wife ako, nasaan ang sertipiko ng diborsyo? Ipakita mo sa lahat.
Kaya si Victor ay nandaya sa loob ng 10 taon habang kasal? At may anak pa siya? Itinago niya ng mabuti. Mukha siyang sobrang tapat. Paano siya nakagawa ng ganong kasuklam-suklam na bagay? Hindi mo talaga kilala ang isang tao. Patayin mo. Patayin mo ngayon na. Bakit nagmamadali ka? Simula pa lang ng palabas. Gamit ang pinagsamang ari-arian ng mag-asawa para suportahan ang kabit at anak. Ang paglilipat ng ari-arian na ito ay halatang halata. Sa kabuuan, halos $100 milyong. Grabe iyon. Si Victor ay nandaya sa loob ng 10 taon habang kasal. Sadyang inilipat ang pinagsamang ari-arian ng mag-asawa, inihanda ang daan para sa kanyang kabit at anak sa labas. Ito ang buong katotohanan. Lahat, sandali lang. May isa pa akong sasabihin. Isang bagay na mas kawili-wili. Clara, paano mo nakuha ito? Ang kasunduan sa diborsyo na ito ay dapat sana ang ibibigay mo sa akin. Nauna ko itong nakuha. Hindi ba iyan akma sa mga kagustuhan na? Inilipat niya ang daan-daang milyong ari-arian at iniwan siya na may $1 milyong na lang. Talagang hindi makatao iyan. Ang mga bahagi ni Victor Vance ay nagkakahalaga ng $1 bilyong. Hindi ito diborsyo, malinaw na pinipilit siya na umalis na walang dala. 10 taon na ang nakalipas. Walang-wala si Victor. Ako ang sa kabila ng pagtutol ng pamilya ko, nagbenta ng mga alahas at designer bag para makalikom ng $1 milyong bilang puhunan niya sa negosyo. Ako rin ang sumama sa kanya sa mga business dinner, naghanap ng mga resources para sa kanya, nagpatatag ng mga koneksyon, at sinuportahan ang imahe niya. Sa loob ng 10 taon, sa loob ng pamilya Vance, at sa labas, sa mga usaping pangkorporasyon, ako mismo ang humawak sa lahat. Ako mismo ang kumuha ng isang lalaking walang-wala at ginawa siyang matagumpay na Mr. Vance na siya ngayon. Ngunit matapos umasenso si Victor, ang ibinalik niya sa akin ay 10 taon ng pagtataksil, paglilipat ng daan-daang milyon sa mga ari-arian ng mag-asawa, pagbili ng bahay at pagsuporta sa anak ng kanyang kabit, paghahanda ng kasunduan sa diborsyo ng maaga upang palayasin ako nang wala akong makamit. Kinukuha mo ang imperyong itinayo ko kasama ka at ibinibigay mo na lang sa iba. Victor, talagang wala kang utang na loob at wala kang puso. Hindi ka kayang magkaanak at may kapal ka pang mukhang gumawa ng eksena? Ang pagpakasal ni Victor sa'yo ay ang pinakamalaking malas. Baliw ka ba? Ikaw na matandang bruha. Paano mo nagawang manakit ng tao? Baog siyang inahin, sinasayang lang ang titulong Mrs. Vance. Karapat dapat siyang tamaan. Tama si nanay. Kasalanan mo na hindi ka kayang magkaanak. Sa isang negosyong pampamilya na kasing laki ng akin, hindi ko ito maaaring iwan ng walang tagapagmana. Baliw ka ba? Ako ang biyenan mo. Lumakas ang loob mong saktan ako? Clara, paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din, o pagbabayarin kita. Pinaalala mo lang sa akin. Sinaktan ko siya, pero nakalimutan kong saktan ka. Ikaw. Clara, sinaktan mo ako at ang nanay ko, tatandaan ko yan. Talagang kapal ng mukha mo, gaya ng inaasahan ko. Sinaktan mo sila. Kaya hindi mo ako kayang saktan. Clara, binabalaan kita. Huwag kang mangahas na hawakan si Summer sa harapan ko. Si Summer ay nagbigay sa pamilyang Vance ng isang lalaking anak. Bayani siya sa pamilyang Vance. Ikaw, isang babaeng baog. Huwag kang mangahas na saktan siya. Sige, Victor Vance. Nagpa-check up tayo bago ikasal. Hindi mo ba sinabi sa nanay mo na hindi baog ako, kundi ikaw ang walang tamod? Ikaw, tigilan mo ang kalokohan. 9 na taon na ang anak na ibinigay sa akin ni Summer. Paano ako magiging walang tamod? Ayos lang kung nakalimutan mo. Dinala ko ang ulat medikal. Nakalagay dito ng malinaw. May depekto ka sa pagkamayabong mula pa sa kapanganakan, malubhang mababa ang galaw ng tamod mo, na may natural na tsansa ng paglilihi na wala pang 1%. Peke, pineke mo ito. Anak, totoo ba ang sinabi niya? Ano? Mababa ang galaw ng tamod? Hindi man lang alam ng nanay niya? Sa lahat ng mga taon, Ang sariling asawa niya. ang sinisisi. Kaya, hindi ba ako? Ikaw, Victor, ang hindi kayang magkaanak. Peke, ikaw ang pumeke niyan. Victor, habang lalo kang nagpapanik, lalo nitong pinapatunayan na totoo. Anong karapatan ng isang lalaking baog na akusahan ako na hindi ko kaya magkaanak? Ano kung 1% lang ang tsansa ng pagbubuntis? Binigyan pa rin ako ni Summer ng anak na lalaki. Wala kang kwenta, ganun lang. Itong Victor Vance ay tanga rin. Alam niyang mahina ang kanyang semilya.
At hindi niya naisip na ang anak ko ay hindi niya kadugo, Victor? Noon, nagmamakaawa ka sa akin para sa pera, para sa iyong kumpanya. Bakit hindi mo ako tinawag na walang kwenta noon? Ngayong naging matagumpay ka, gusto mo nang maging isang manlolokong walang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, hindi ganoon kadali. Ano ba talaga ang gusto mo? Lahat ng ebidensya ngayong gabi, nakapag-imbak na ako. Bawat sentimo ng mga ari-ari ang pangkasal na inilipat mo, bawat lupaing binili mo, bawat sentimong ginastos mo sa iyong kabits. Bababawiin ko ang lahat nito sa legal na paraan. Ipapaalam ko sa lahat na ikaw, Victor Vance, ay isang hamak na walang utang na loob. Hindi mo kayang gawin ito. Ang Vance Group ay nasa isang kritikal na panahon ng pananalapi ngayon. Hindi nito kakayanin ang ganitong iskandalo. Isang kumpanyang umangat sa pamamagitan ng pagsasamantala sa asawa ay dapat malugi na lang. Ang Vance Group ay gawa ng iyong buhay rin. Kahit na hindi mo pinapahalagahan ang 10 taon nating pagsasama, hindi mo dapat iwanan ang Vance Group. Victor, nakakatawa ka. Tungkol sa ating pagsasama, sa sandaling nagkaroon ka ng kabit at gumawa ng kasunduan para iwan akong wala, lubos na itong naubos. Ngayon, galit na lang ang meron ako para sa iyo. Ang utang mo sa akin, babawiin ko ang lahat, bawat sentimo. Para sa mga murang at peking pangako, nararapat lang sila sa basura. At siya, kaawa-awa at kasuklam-suklam siya. Kaya, nagsisinungaling ka pala sa akin sa lahat ng panahon? Napilitan akong maging kabit mo sa loob ng 10 taon? Talaga? Summer, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Talagang mahal kita. Huwag mo akong suklamin sa pagmamahal mo. Summer. Clara, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Ginugulo mo ang lahat? Nasiyahan ka na ba ngayon? Malayo pa. Bukas ng 10:00 ng umaga, makikipag-ugnayan sa iyo ang abogado ko. Kasunduan sa diborsyo, pagbawi ng ari-arian, demanda para sa paglilipat ng mga ari-arian ng mag-asawa, walang isa man ang makakaligtaan. Iniling mong makipagkita sa akin. Sa kabila ng abalang schedule mo, Mrs. Vance, para ipagyabang ang panalo mo, hindi ako ganoon kababaw. Bakit mo akong tinawag? Para pagtawanan ako, isang pakikipagsosyo. Makipagsosyo ka sa akin. Hindi mo ba ito nakakadiri? Nakakadiri si Victor. Hindi ka isang taong makakatulong sa akin na ipadala siya sa impyerno. Lahat ng mga pinagtatagong pag-aari ni Victor sa ibang bansa, paglilipat ng pondo, mga kaduda-dudang transaksyon, lahat ay dumaan sa iyong mga kamay. Inimbestigahan mo ako? Summer, mukhang nakalimutan mo. Noong unang beses tayong nagkita ay sa ahensiya ng detektib ng kaibigan ko. Dahil kabit ka ni Victor, syempre inimbestigahan kita. Anong gusto mo? Pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay gusto kong makipagsosyo sa iyo. Gusto mong makipagsosyo sa akin? Kailangan mong ibigay sa akin ang mga orihinal na mga talaan ni Victor, mga kasunduan ng kinatawan at kumpletong mga tala ng paglilipat. Ipinapangako ko na ang lahat ng lehitimong kita sa pangalan mo at ng anak mo, hindi ko gagalawin ang mga iyon. Magkaribal tayo. Bakit mo akala na papayag ako? Dahil wala kang pagpipilian. Kung hindi mo tatanggapin ang mga kondisyon ko, magiging kasabwat ka ni Victor sa paglilipat ng mga ari-arian ng mag-asawa. Kapag bumagsak na siya, hindi ka rin makakawala. Kahit ang kinabukasan ng anak mo ay madadamay rin. Naipit na si Victor ngayon. Isisisi niya sa iyo ang lahat. Gusto mo bang makasama siya at maiwan ka kahit kailan? O gusto mo bang kunin ang pera at umalis kasama ang anak mo? Matalino ka. Alam mo ang tamang pagpili. Kaya kitang tulungan. Pero kailangan ko ng buong kabayaran. At dapat mong protektahan ang kaligtasan ko at ng anak ko. Oo naman. Dalhan mo ako ng katibayan na gusto ko. Mas maaga, mas mabuti. Sang-ayon. Kung gayon, tara. Ipadala natin ang gagong iyon sa kanyang kapahamakan. Mas matino ang babaeng ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi niya pinag-isipan ang pag-ibig o romansa. Hindi siya naniwala sa pag-ibig mula sa simula. Naniniwala lang siya sa mga material na benepisyo. Kung hindi niya sana dahil alam niyang may problema si Victor. Tinawagan kami para itigil ang investigasyon at pumayag pang pakasalan si Victor. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Nakakatulong ba ang pagkapuo sa isang paraan? Biktima rin siya. Ang mga babae ay hindi dapat siraan ang isa't isa.
at kalimutan ang totoong salarin. Alam niya kung ano ang maaari niyang panghawakan ngayon at alam ko kung ano ang makukuha niya para sa akin. Kukunin lang natin ang kailangan natin. Kung gayon, ililibre kita ng hapunan mamayang gabi para ipagdiwang na sa wakas ay lumaban ka. Clara, tungkol sa piging kagabi, kumalat na ito sa internet. Talagang mangyayari iyon. Karamihan sa mga tao sa internet ay nagmumura kay Victor, ngunit may ilang naghahalongkat ng iyong pagkakakilanlan kung ano-ano ang sinasabi nila. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba dahil alam ko na pinakabigo ko ang aking mga magulang. Clara, sobrang mahal nila ako noon pero nag-away kami dahil kay Victor. 10 taon. Hindi ko sila binigyan ng kahit isang araw na kapayapaan. Kumusta, Ginoong Sterling? Ako si Chloe, kaibigan ni Clara. May mga bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Clara, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Nanay, tatay, Lucas, ako. Bakit ako nakauwi? Oh, anak. Isang bagay na ganito kalaki, bakit mo ito hinarap ng mag-isa? Nanay, pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad. Magiging Sterling ka palagi. Kung gagawan ka nila ng mali, umuwi ka. Nandito lang kami palagi, para sa'yo. Ang kapal ng mukha ni Victor Vance. Paano niya nagawang gawin ito sa'yo? Babalatan ko siyang buhay. Nagsimula siya ng maliit na basurang kumpanya at ngayon gusto na niyang maging manloloko. Nakakadiri. Kung hindi dahil sa'yo sa mga nakaraang taon. Ang kanyang basurang kumpanya hindi sana lumago ng ganoon kabilis. Malaki ang utang ni Victor Vance sa'yo. Kukunin natin sa kanya ang buong kabayaran para sa'yo. Mabuti nang nakabalik ka. Huwag kang mag-alala. Nandito kami. Wala nang makakapang-apis sa'yo. Salamat nanay at tatay. Salamat Lucas. Wala ka bang inihanda para sa minamahal nating anak? Bilisan mo, ipakita mo sa amin. Ito ang sulat ng pahintulot para sa pangunahing operasyon at bahagi rin ng mga dokumento sa paglipat ng pangunahing bahagi. Pinirmahan ko na. Clara, mula ngayon, ikaw ay ang tagapangulo ng Sterling Group. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya ay sayo. Walang sino man ang makakapagpahirap sa aking minamahal na anak kailanman. Bilang kapatid mo, inihanda ko ang puhunang ito ang pangkat ng mga abogado, mga kasosyong bangko, at mga daanan ng pamamahagi para sa'yo. Inayos ko na lahat, pwede mong gamitin kahit kailan. Ang utang ni Victor sa'yo Ay hindi lang isang paghingi ng tawad. Dahil naglakas loob siyang pahirapan ang aking mahal na anak ng husto. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon. Papa, Mama, sobra na ito. Hindi ko na kaya. Lucas, sariling usapin ko ito. Hindi ko dapat hayaan kang magpasan ng labis para sa akin. Clara, may sarili akong kumpanya. Ang mga ari-arian ng pamilyang Sterling ay hindi naging mahalaga sa akin. Ang pinapahalagahan ko ay ang dami ng pinagdaanan mo sa 10 taong ito. Naglakas loob si Victor na pakialaman ang kapatid ko, papagbabayarin ko siya. Tama si Lucas. Ang pamilyang Sterling ang iyong sandigan. Gawin mo ang gusto mo, sige lang. Nasa likod mo kami. Huwag kang mag-alala sa iba. Nagawan ka ng masama, kaya bawiin mo ang lahat ng may interes. Sige, ang utang ni Victor sa akin, bababawiin ko ito ng paisa-isa, kasama ang lahat ng interes. Ginoong Vance, opisyal ng si Clara Sterling naghain ng diborsyo sa korte. Kumpleto ang ebidensya niya. Halos lahat nito ay matibay na ebidensya, pabor sa kanya. Wala na ba tayong magagawa? Kung dadalhin natin ito sa korte, napakaliit ng tsansa mo. Ang pinakamainam mong gawin ngayon ay ang makipag-areglo sa kanya. Ano? Sinira niya ako ng ganito at inaasahan mong makikipag-areglo ako? Ginoong Vance, ang pakikipag-areglo ang pinakamainam mong hakbang. Kung ito ay dadating sa paglilitis, ang lahat ng pondo ng kumpanya ay malalagay sa panganib. Clara, mag-usap tayo. Sa totoo lang, mayroon akong mga lumang kalat na dapat kong itapon.
Clara, nababaliw ka na ba? Ano ang ginagawa mo? Nagsusunog lang ako ng basura. Hindi naman kita sinusunog, di ba? Bakit ka ba kabado? Pero, kung hindi lang ito labag sa batas, masaya kung susunugin ka rin. Clara, bawiin mo ang demanda. Bibigyan kita ng 3 milyong dolyar bilang kabayaran sa iyo. 3 milyong dolyar? Kulang pa ba? E di 5 milyong dolyar. Kunin mo na at magpasalamat ka. Kung tuluyan nating sirain ang isa't isa, wala itong magandang maidudulot sa ating dalawa. Victor Vance, pagkatapos ng lahat, sa tingin mo ba'y nakikipagtawaran pa rin ako sa iyo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko ay gawin kang Victor Vance, magdusa sa nasirang reputasyon at mawala sa iyo ang lahat. Gagawin mo akong mawalan ng lahat? Clara, ang pananatili sa bahay bilang may bahay sa loob ng 10 taon nagpabaliw ba sa iyo? Akala mo kung sino ka? Victor, sa tingin ko, ikaw ang nawawala sa sarili. Nakalimutan mo na ba kung paano nagsimula ang kumpanyang ito? Ang iyong paunang puhunan ay ang pagbebenta ko ng aking mga alahas at mamahaling bag para makalikom ng 1 milyong dolyar. Ang mga unang kliyente mo ay ipinakilala ko. Ang iyong unang pondo ay nanggaling sa pag-inom ko kasama mo, mesa sa mesa. At ang mga ugnayan sa mga tagapagtustos at bangko, hindi ba ako ang naghanda ng daan para sa lahat ng iyon? Ano? Ang kumpanya ay pag-aari na ng pamilyang Vance. Ako ang namamahala. Vance, iyon ay dahil lang noong panahong iyon kusang loob akong nagbigay daan at hinayaan kang maging mukha ng kumpanya. May kapangyarihan akong gawin kang mula sa isang batang walang-wala ang Ginoong Vance, na ikaw ngayon. Kaya may kapangyarihan akong hilahin ka pababa at yurakan ka pabalik sa lupa. Huwag mong kalimutan, mga may-ari ng bahagi, mga kliyente, mga empleyado sa Vance Group ay lahat sumusuporta sa akin. May bahay ka lang. Nawala kang kahit isang bahagi. Anong karapatan mong hilahin ako pababa? Saka hayaan mo silang makita kung kaya mong hawakan ang pwestong iyan. Simula bukas, pag-iingat ng mga ari-arian, pagyayelo ng mga bahagi, at pagbawi ng ari-arian ay sabay-sabay na magsisimula. Mas mabuting manalangin ka na, ang iyong mga maruruming gawain ay sapat ng nabaon. Clara, tumigil ka diyan. Victor, ang iyong magagandang araw ay tapos na. Clara, sandali lang. Ginoong Vance, may nangyari? Anong nangyari? Ang insidente noong araw ng bangkete ay kumakalat. Mga grupo ng Kamara ng Kalakalan, mga kasosyong grupo, at mga medyang pampinansyal. Lahat ay nagbabahagi nito. Wala ng kontrol. Ang babala sa mga kita kada quarter ay lumampas na sa linya ng babala. 3 malalaking institusyon naglagay ng mga order ng pagbebenta magdamag. Ang halaga sa pamilihan ay patuloy pang bumababa. Nasaan ang PR team? Bawat taon, ang kumpanya ay gumagastos ng napakaraming pera sa inyong mga tao. Para saan ko ba kayo binabayaran? Lumabas na ang unang pahayag. Walang naniniwala dito. 10,000 komento ang lahat ay pumupuna sa atin. Mas pinapalalim pa ng mga vlogger sa pananalapi ang pag-iimbestiga. Ginoong Vance, nasa iyo na ngayon ang opinyon ng publiko. Tungkol ito sa paglilipat ng mga ari-arian ng mag-asawa, panloloko sa asawa, para umalis ng wala man ng makuha. Para sa imahe ng kumpanya, ito ay isang mapanirang dagok. Hindi na ito kayang iligtas ng PR. At sa panig ni Clara, matibay ang mga ebidensyang lumabas. Kapag nagsimula na ang formal na demanda, mawawala na sa kontrol ang opinyon ng publiko. Ginoong Vance, malaking problema. Vanguard Building Materials, Summit Capital, Grand Ocean Bank, lahat ay nagpadala ng mga abiso ng pagwawakas. Gayon din, 4 na malalaking proyektong pinag-uusapan ay nag-anunsyo na hindi sila makikipagtulungan. Dahil sa personal na iskandalo ng tagapagtatag, ang kredibilidad ng tatak ng Vance Group ay lubhang nasira. Bumagsak ng husto ang presyo ng mga stock. Pababain mo ang boses. Maghanap ng media, maghanap ng koneksyon, gumastos ng kahit ano para mapatigil ito. Ginoong Vance, hindi na kayang ayusin ng pera ito. Ang buong komunidad ng negosyo ay pinuputol na ang ugnayan sa atin. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang krisis sa PR. Ito ay isang kabuuang pagbagsak ng tiwala. Buwisit, tiyak na gawa ito ni Clara. Ang babaeng iyon, gusto niya akong sirain. Clara, yung mga bagay na yon sa internet, sinadya mo bang ilabas yon? Ang mga maruruming bagay na ginawa mo,
Natatakot ka bang malaman ng iba? Sabihin mo ang presyo mo. Anong kailangan para tumigil ka na? Victor? Lahat ng ito, kasalanan mo lahat. Pinahahalagahan ng negosyante ang kita at integridad. Ipinagkanulo mo ang asawa mong 10 taon. Sino ang nakakaalam kung sasaksakin mo ang mga kasosyo mo sa negosyo sa likod? Tumahimik ka. Kung hindi mo ito sinadyang gawin, hindi sana magkakaganito ang Vance Group. Gumawa ka ng napakalaking eksena para lang sa pera, di ba? Magkano ba para tumigil ka na? Victor, hindi ko gusto ang pera mo. Ang gusto ko ay kunin ang lahat sa'yo. Nanay, bakit ka naglilinis ng bahay? Okay lang. Magulo ang lugar. Konti lang ang ginawa ko. Summer, pinagawa mo ba sa nanay ko ang gawaing bahay? Kung hindi siya, sino pa? Ikaw ba? Hindi ka naman dati. Ganyan. Puro pagpapanggap lang yon. Ayoko nang magpanggap. Anong sinabi mo? Victor, sa puntong ito, hindi ko kailangang magpaka-inosente at masunurin. Niloko mo ako para maging kabit mo sa lahat ng mga taon na ito. Utang mo sa akin ang paliwanag? Ano ang gusto mo? Ibigay mo sa akin ang bahagi ko sa pera. Pagkatapos, pantay na tayo. Hindi mo ba alam ang nangyayari sa Vance Group? Saan ako kukuha ng pera? Walang pera? Mag-isip ka. Na-freeze ang mga kuwenta ng kumpanya ko. Naputol ang daloy ng pera. Bukod sa mga bahaging ito na meron ako, wala na akong kahit 1 sentimo. Ibenta mo ang mga bahagi. Anong sabi mo? Gusto mong ibenta ko ang mga bahagi ng Vance Group? Ano pa? Paano mo susuportahan ako at ang bata? Sa puro salita. Summer, hindi maaaring galawin ang mga bahagi. Iyon ang lahat kay Victor. Lahat? Ang natitirang buhay ko at ni Leo ang talagang mahalaga sa kanya. Victor, huwag mong kalimutan. Baog ka. Ibenta mo ang mga bahagi at ibigay mo sa akin ang pera. Kung hindi, kukunin ko si Leo. Hindi mo na siya makikita pang muli. Sa natitirang buhay mo. Summer, kumalma ka. Pamilya tayong lahat. Mag-usap tayo ng maayos. May mga hindi pagkakaunawaan noon. Tungkol saan ang mga hindi pagkakaunawaan? Tungkol sa pagloloko sa akin ng anak mo para maging tagong kabit niya sa lahat ng mga taong ito. Hindi mo kayang bitawan ang mga mapagkukunan ni Clara. At hindi mo kayang bitawan ako at ang bata. Ngayon, nauwi na sa ganito. Wala kang masisisi kundi ang sarili mong kasakiman. Summer, wag mo nang ipilit. Ikaw ang masyado nang lumayo. Kung hindi ka nagsinungaling sa magkabilang panig, paano mo tumahimik ka? Kung alam ko lang na ganito ka, hindi ko sana. Ano? Ngayon ka nagsisisi? Gusto mo bang bumalik kay Clara? Panaginip mo lang. Si Clara ay hindi natitingnan ka ulit. Para makarating ka sa kinatatayuan mo ngayon, sino ang inaasahan mo? Alam na alam mo iyan. Kung wala ang pera ni Clara, mga koneksyon at mga mapagkukunan, mananatili ka pa rin sa isang sira-sirang inuupahang apartment na nangangarap. Tama na. Tumahimik ka na lang. Victor, Sige, subukan mo. Suntukin mo ako. Kung matatapang kang saktan ako ngayon, sa natitirang buhay mo, hindi mo na makikita ang anak mo. Victor, baliw ka ba? Umalis ka na. Huwag kang mag-alala, alis na ako. Pero ang utang mo sa akin, walang kulang kahit 1 sentimo. Nakuha ko na lahat ng gusto mo. Magkita tayo sa ibang lugar. Nandito na lahat. Ang mga orihinal, lahat ng nakuha ko, dinala ko lahat. At may mga digital copies, ipadadala ko sa email mo. Mas mahusay ka pa sa inaakala ko. Si Victor ngayon ay inaayos ang gulo sa Vance Group at sobrang busy. Nakuha ko sila sa pamamagitan lang ng konting trick. Ikaw mismo ay napakahusay na tao. Bakit ka makukontento na maging alaga niya? Ano ang silbi ng pagiging magaling? Galing ako sa ordinaryong universidad, isang probinsyana. Walang koneksyon, walang network. Tumalsik lahat ng resume ko. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong mapansin. Tapos dumating si Victor.
Akala ko mahal niya ako. Pero sa halip, ginawa niya akong kanyang kerida sa loob ng 10 taon. Halika, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Ikaw ang tagapagmana ng Sterling. Hindi mo ba sinabing wala kang pagkakataon? Ngayon binibigyan kita. Kaya mong pangasiwaan ang pera, mag-manage ng proyekto, hawakan ang mga masalimuot na relasyon, at gumawa ng mahihirap na desisyon. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa mga lalaki. C. Magtatrabaho ako sa kumpanya mo. Ngayon, gusto kong opisyal na ipakilala ang bagong tagapangulo ng Sterling Group. Clara Sterling. Hindi ba siya ang asawa ni Victor Vance? Ano ang kinalaman niya sa Sterling Group? Alam ko na ang kumpanya ni Victor Vance ay hindi maaaring lumago ng ganoon kabilis. Kaya pala ang asawa niya ang tagapagmana ng Sterling. Magandang araw sa lahat. Ako si Clara Sterling. Mula ngayon, opisyal kong hahawakan bilang tagapangulo ng Sterling Group ang lahat ng pangunahing desisyon sa labas. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, nagtatago ka pala ng iyong pagkatao sa pamilya Vance. Maari bang itanong kung bakit? Dati, para protektahan ang dangal ni Victor, nanatili akong hindi kilala at nagluto para sa kanya. Ngayon, napagtanto ko na inilagay ko ang sarili ko sa maling posisyon. At ngayon, ako lang ulit si Clara Sterling. May minahan ng ginto si Victor, pero binitawan niya at nakipagrelasyon pa sa iba. Ang tanga. Ngayong nakabalik na si Clara sa Sterling, malamang nawala na si Victor. Sterling Motors, logistika, kredito sa bangko, at ugnayan sa kamara ay nakaayos na lahat. Bawat daan na mayroon ang Vance Group ngayon, kaya nating harangan. Ang unang pangkat ng mga abiso ng pagtatanggal ay naipadala na. Itinigil ang supply ng hilaw na materyales ng Vance. Muling sinusuri ng mga bangko ang kredito. 2 pangunahing proyekto ng kliyente ang nakahinto rin. Ang mga bagong panlabas na pinagkukunan ng pondo ni Victor, naasikaso ko na lahat. Sa sandaling kumilos siya, may mauunang haharang sa kanya. Hindi ko lang gusto na magdusa siya ng ilang araw. Gusto kong putulin ng tuluyan ang lahat ng mga daan ng pagtakas ni Victor. G. Vance. Kakapadala lang ng Horizon Auto Parts ng formal na abiso para tapusin ang lahat ng kooperasyon sa panustos sa Vance Group. Ang ating bagong binuong kotse ay ganap ng huminto. Tawagan na agad ang ibang tagapagtustos. Sinubukan namin. Ang mga malalaki ay nagsasabing wala silang paninda. Ang iba ay tuwirang tumanggi. May ilang iba pang nagsabing kailangan nila ng paunang bayad. G. Vance. Mas malaki ang problema kaysa sa paghinto lang. Kapag huminto ang proyekto, maaantala ang buong schedule. Ang mga parusa para sa paglabag sa kontrata ay lahat magkakabisa. Batay sa kasalukuyang tantiya, ang unang bahagi ng mga bayad pinsala pa lang ay higit sa $100 milyong na. Kung lalo pang lalawak ang paghinto, patuloy na dadami ang mga bayad pinsala. Dagdag pa ang pagbagsak ng presyo ng mga sapi kanina, ang paghigpit ng kredito, at mga pagkalugi mula sa pagtatapos ng kontrata. Ang kakulangan sa daloy ng pera ng kumpanya ay lubos na nakalantad. Ngayon, humihingi ng materyales ang obra, nagpipilit ang mga kasosyo para sa progreso, humihingi ng bayad ang mga bangko at hindi na makayanan ng mga tauhan ang lahat. Clara, J. Vance. Kung sa loob ng 3 araw hindi tayo makakahanap ng alternatibong kadena ng panustos at gumaganang kapital, Vance Group ay mahuhulog sa isang estado ng hindi mapigilang utang. gawan mo ng paraan. Kahit ano ang kailangan mong mabawi ang mga kalakal at pera. Mr. Wright, pinutol ng Horizon Auto Parts ang supply, pero pansamantalang sagabal lang yan. Nasa mesa pa rin ang proyekto ng Vance Group. Kung handa kayong tanggapin ito, maaari nating muling pag-usapan ang mga kondisyon. Mr. Vance, hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero puno na ang kapasidad ng produksyon namin. Hindi talaga namin, kaya. Kahapon sinabi ninyong pwede tayong mag-usap. Nagbabago ang mga bagay. Mr. Vance, mas mabuting maghanap kayo ng ibang paraan. Mababa ang halaga ng Vance Group ngayon at magandang panahon para pumasok. Kung handa kayong dalawa na mamuhunan, maaari kong bigyan kayo ng mas magandang alok. Mr. Vance, hindi ang proyekto ninyo ang problema. Ang problema ay ang naging pagkatao ninyo. Kumalat na ang balita sa mundo ng negosyo. Ang mga Sterling ay buong-buo ng tumaya
Ang sino mang sumuporta sa inyo ngayon ay nakikipag-away sa mga Sterling. Hindi namin kailangan para lang sa nalulubog na Vance Group na makalaban ang buong pamilya Sterling. Mr. Vance, ngayon may 3 pang kasosyong formal na umalis at 2 tagapagtustos ang huminto sa pagpapadala. Ang mga likidong pondo sa mga talaan ay sapat lang para sa 2 araw pa. Kung hindi natin makuha ang pondo at mga daanan, ang Vance Group ay malapit ng malugmok sa bankrupt. Papunta ako para makita si Clara. Mr. Vance, may appointment ka ba? Nandito ako para makita si Clara. Puno ang schedule ni MS Sterling ngayon. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko siyang makita ngayon. Mr. Vance, bibigyan ka ni Miss Sterling ng 5 minuto. Pasok. Clara, Sabihin mo na. talaga bang ipipilit mo ako ng ganito? Ang nagpipilit sa iyo ay hindi ako. Kasalanan mo lahat. Ang Vance Group ay kung nasaan ito ngayon. At wala ka bang pakialam sa ating samahan? Sa 10 taong ito, naging mabuti ako sa iyo, hindi ba? Mabuti? Niloko mo ako sa loob ng 10 taon sa ating kasal. Sa likod ko, kasama si Summer, may lihim na relasyon. At naghanda ka rin ng kasunduan na iiwan akong wala. Para ipagpalit ang 10 taon kong katapatan sa $1 milyong. At pagkatapos, ay iwan ang titulong Mrs. Vance ng malinis para kay Summer. Kapal ng mukha mong sabihin na mabuti ang trato mo sa akin? Clara, sobrang nalito ako noon. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hindi ka nalito. Kinalkula mo lahat ng masyadong malinaw. Sobrang linaw na bawat hakbang na gusto mong tapakan ako para lang iligtas ang sarili mo. Mula nang ipagkanulo mo ako, inubos ang ating mga ari-arian sa kasal. Nagplano na iwan akong wala. Mula sa sandaling iyon, tayo ay tuluyan ng tapos. Ibenta natin ang lahat ng kaya natin, lahat nito. Mr. Vance, kagamitan sa pabrika, kung ibebenta natin ng mura ang mga ari-arian sa bodega, Paano na lang mamaya? Huwag mo muna iyang alalahanin. Takpan muna natin ang agarang kakulangan. Westside Warehouse Center, 2 opisina at 12 dosenang sasakyan ng kumpanya na nakapangalan sa atin. Kung ililista natin sila ngayong gabi, makakakuha tayo ng pera mula sa ilan bukas. Maghanap agad ng mamimili. Kunin ang natitirang likidong pondo sa pangunahing account. Hatiin sila. At ilipat ang mga ito sa labas sa ilang mga grupo. Saan? Una, ilipat sila sa 3 kaakibat na kumpanya. Pagkatapos, mula sa mga kaakibat na kumpanya, papunta sa mga personal na account. Bilisan mo. Huwag mag-iwan ng halatang bakas. Mr. Vance, sa panahong ganito, gagawin mo na naman ito? Masyadong mataas ang panganib. Panganib? Malapit nang mawala sa atin ang Vance Group. Anong panganib ang kinakatakutan ko? Sinisimulan na ni Victor ang kanyang desperadong pakikibaka. Ibinebenta niya sa mababang presyo ang mga natitirang ari-arian ngayong gabi at hinahati at inililipat ang mga likidong pondo. Bantayan mo siya. Habang lalo siyang nagpupumilit, lalong humihigpit ang silo. Sa ngayon, Vance Group ay sinusubukan pa ring makakuha ng mga panibagong pautang mula sa 3 kasosyong bangko. Samantala, nag-apply din ito sa 2 institusyong pampinansyal para sa panandaliang pondong pangtulay. Ang bagong ebidensyang kakadala lang ni Chloe ay sapat na upang suportahan ang preserbasyon ng ari-arian at mga aplikasyon para sa alerto sa panganib. Kung sabay-sabay nating sisimulan ang mga ito, Victor Vance at ang kanyang mga kaugnay na account pondong likido ay tuluyang ma-freeze. Simulan na natin ito kaagad. Simula ngayon, ang Vance Group hindi basta makakakuha ng kahit 1 sentimo. Ang Vance Group sa kasalukuyan ay may malaking panganib sa kredito, panganib sa pagganap, at panganib sa abnormal na daloy ng ari-arian. Ang mga kaugnay na ebidensya ay naibahagi na sa inyong lahat. Kung ang mga kaugnay na account ay magpapakita ng abnormal na mga paglilipat, kung gayon dapat talaga tayong higpitan kaagad ang kredito. Ang aming orihinal na aplikasyon para sa panandaliang pagpopondo ay ihihinto muna kaagad. Ginong Vance, may mali. City Commercial Bank, Grand Ocean Bank, at Apex Financial lahat ay nagpadala ng mga abiso upang suspindihin ang lahat ng mga linya ng kredito ng Vance Group. Ang pagpopondo na nasa ilalim pa ng pagsusuri ay tinapos na rin. hindi lang iyon. Ilang mahahalagang account ay pansamantalang na freeze.
maging ang mga kaakibat na kumpanya ang kanilang mga pondong likido ay na-freeze rin. Anong ibig mong sabihin na frozen? Babala sa panganib at mga hakbang sa pangangalaga. Sabay-sabay na nag-trigger. Ang account ay deposito na lang ngayon. Mga sweldo, mga bayad sa materyales, mga penalidad, walang isa man ang mababayaran. Vance, hindi na natin kayang kontrolin ang construction site. Naputol ang supply, hindi maipapadala ang mga bayad. Ilang project teams ang nagsara na. Hinihingi ng mga manggagawa ang kanilang sahod. G. Vance, ang ating mga kasosyo ay nagpipilit din ng kompensasyon. Dumarating ng dumarating ang mga legal notice. Ngayon, ang mga account ng Vance Group ay halos walang natitirang pondo. Lahat ng daan para sa financing ay naputol. Ang panlabas na kredito ay tuluyang gumuho. Ang kumpanya ay hindi na kayang gumana ng normal. Tama na. Bakit ko ba kayo binabayaran? Kailangan ko ng solusyon. Hindi para sabihan na nalulugi ang kumpanya. Naputol ang daloy ng puhunan ng Vance Group. Pagsuspinde ng mga proyekto, pabigat na kompensasyon. Victor, ang perang ininvest namin ay hindi nilayon na lumubog kasama ng iyong negosyo. Dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Kumalat na ang personal mong iskandalo sa buong internet na nagdulot ng pagbagsak ng reputasyon ng kumpanya. Totoo iyan. Ngayon, narito na ang malubhang krisis. Kailangan mong maghanap ng solusyon. Sa nakikita kong kalagayan ng kumpanya, mas nababahala ako kaysa kanino man. Makakahanap ako ng paraan, pangako. Mr. Vance, hindi na ito ang oras para sabihin mong makakahanap ako ng paraan at balewalain kami. Ang Vance Group ay nalulugi ng husto. Sino ang magbabayad sa mga shareholder para sa kanilang mga pagkalugi? Bilang chairman, kailangan mong kumilos at lutasin ang krisis na ito. Hindi pa nababayaran ang mga pondo ng proyekto. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Pinipilitan mo ako ngayon. Pero ano ang maitutulong nito sa kumpanya? Dahil wala ka ng kakayahan na ayusin ito, wala kaming magawa kundi simulan ang susunod na hakbang. Gusto mo akong alisin? Ako mismo ang nagtatag ng Vance Group. At kinaladkad mo ito sa gilid ng bangin. Mr. Vance, kung hindi mo malulutas ang krisis na ito, makakahanap kami ng taong makakalutas nito. Gusto mo akong palayasin? Sa panaginip mo lang. Sa akin ang Vance Group, walang makakaagaw nito sa akin. Ma'am, may takdang oras po ba kayo? Gusto kong makipagkita kay Clara Sterling. Kailangan ko siyang makita. Si Miss Sterling ngayon? Clara Sterling. Ang pamilyang Vance ay umabot sa ganito. Ayaw mo pa ring pakawalan si Victor? Sa edad ko, itinapon ko na ang lahat kong dangal. Nakikiusap ako, maawa ka naman. Bigyan mo ng paraan ang pamilyang Vance. Hindi ba yun ang nanay ni Mr. Vance? Sobrang walang hiya. Pumupunta sa Sterling Group para gumawa ng kaguluhan. Kahit gaano pa man kasama si Victor, 10 taon siyang naging asawa mo. Pagkatapos ng lahat ng taon ng inyong pagsasama, sinusubukan mo ba siyang itulak sa libingan? Clara, nakikiusap ako, pakiusap. Tumigil ka na, pakiusap. Mawawalan na ng lahat ang pamilyang Vance. Maawa ka naman sa amin. Pakiusap. Clara, nakaluhod ako sa harap mo. Hindi ba sapat na yon para sa iyo? Pakawalan mo na si Victor, pakiusap. Maawa ka sa pamilyang Vance, pakiusap. Wala na ang pamilyang Vance. Paano ako mabubuhay? Kahit nagalit ka kay Victor, hindi mo pwedeng itulak ang isang matandang katulad ko sa bingit. Sa tingin mo ba may karapatan ka na magpaawa sa akin? Noong niloko ni Victor, inilipat ang mga ari-arian at pinalayas ako ng wala man lang. Alam na alam mo kung kanino ka pumanig. Ang sitwasyon ngayon ay dahil sa iyo at kay Victor. Wala kang ibang masisisi. Hindi uurong ang Sterling Group. At hindi rin ako. Clara, talaga bang wala kang puso?
Sa loob ng 10 taon, binalewala mo ang pag-aalaga ko, ginastos ang pera ko, ginamit ang aking mga yaman, samantala, pinayagan mo si Victor na magkaroon ng kerida at anak sa labas. At sa huli, pinayagan mo pa siyang gamitin ng kasunduan sa diborsyo. Para palayasin ako ng wala man lang. Isang gago na katulad mo ay walang karapatang tawagin akong walang puso. Naging ganito si Victor. Hindi dahil malupit ako, kundi dahil siya ay isang walang utang na loob, walang pusong gago. Ang gulo mo ngayon ay hindi ko kasalanan. Ito ay karma. Clara, nakikiusap ako sa'yo ng nakaluhod. Hindi mo ba pwedeng hindi? Hindi ako magpapakita ng awa. At hindi ako uurong. Ang utang sa akin ng pamilyang Vance, babawiin ko ang bawat huling sentimo. Talaga bang gusto mo kaming sirain? Ang buhay at kamatayan mo, ano ang kinalaman yan sa akin? Palabasin sila. Mula ngayon, walang sino man sa pamilyang Vance ang makakatuntong muli sa Sterling Group. Opo, Miss Sterling. Clara Sterling, pagsisisihan mo ito, makukuha mo ang nararapat sa'yo. Mga ebidensya ng pagtataksil, mga pahayag ng bangko, mga kasunduan ng proxy, mga tala ng pagbebenta ng mga ari-arian sa mababang halaga, at mga screenshot ng mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo ay naisampa na lahat. Sapat na ang kadena ng ebidensya. Ang demanda sa diborsyo at pagbawi ng ari-arian ay maaaring isampa ng sabay. Una, ang petisyon sa diborsyo. Pangalawa, ang paghahabol para sa pagbawi ng mga ari-arian ng mag-asawa. At pangatlo, ang aplikasyon para sa preserbasyon ng mga ari-arian. Mag-apply kami para i-freeze ang mga natitirang ari-arian ni Victor Vance, kabilang ang mga account sa bangko, mga bahagi ng Vance Group, mga rehistradong real estate at sasakyan, at mga asset na matutunton sa ilalim ng mga kaakibat na pangalan. Kamakailan, sinusubukan din niyang ibenta ang mga fixed asset sa mababang presyo at ilipat ang mga likidong pondo. Naisama ko na ang bahaging ito bilang karagdagang ebidensya. Siguraduhin mong hindi niya maililipat kahit $1. Sige, ang aplikasyon ay magsasama ng pagbabawal sa pagbebenta, pagbabawal sa paglilipat, at pagbabawal sa pagtatago ng mga ari-arian bilang mga mapilit na hakbang. Ipagkalat ang balita. Dominante si Clara. Kinokontrol na niya ang kasal sa loob ng maraming taon. Magpakalat ng chismis na gagawin niya ang lahat para sa yaman ng pamilya. Magpeke ka pa ng ilang chat logs at i-leak mo sa mga insider. Mr. Vance, hindi ba delikado ang magpeke ng content? Malapit nang mabangkarote ang Vance Group. Bakit ka pa mag-aalala sa panganib ngayon? Ngayon, umalis ka na at gawin mo na. Opo, Mr. Vance. Lumayas ka na. Clara Sterling, hihintayin mo lang. Kung gagawin mong impyerno ang buhay ko, gagawin ko ring impyerno ang buhay mo. Miss Sterling, lumalaban na ang publiko sa atin. Victor Vance, nagdala siya ng PR team. Pinaiikot nila ang kwento ng todo. Baliw na ba si Victor? Naglakas loob ba talaga siyang magpeke ng chat logs? Ititigil na ba natin ito? Huling pagsubok lang niya. Ang mga gumagamit ng opinyon ng publiko ay sa huli lalamunin din ito, habang lalo siyang nanggugulo ngayon. Kapag bumagsak na ang lahat, mas matindi ang pagbagsak niya. Natunton na namin ang pinagmulan. Nagbayad si Victor sa pamamagitan ng isang tagapamagitan na kumpanya. Umupa siya ng 2 PR team. Dagdag pa ang 3 bot farm. Pinapaikot ng mga account nila ang naratibo. Nasa atin na ang lahat ng ebidensya. Ngayon, ilalabas na natin ang ebidensya, lahat-lahat na, tapos kukuha tayo ng PR at haharapin natin sila ng direkta. Gusto kong malaman kung magkano ang pera ng isang kumpanyang malapit ng malugi. Ang talagang kayang gastusin para dito? Peke ang mga chatlog. Napakarumi ni Victor. Hindi niya maayos ang ugali niya, kaya ngayon nagdadagdag pa siya ng panibagong kasinungalingan. Ano bang ginagawa mo?
Hindi mo ba nakikita na ang opinyon ng publiko ay bumaliktad? Nagbaba na ng mga account ang mga platform, Mr. Vance. Nakatanggap na kami ng mga legal na abiso. Hindi na kami makapag-post. Simula ngayong gabi, gumamit tayo ng mga nakakalat na account para makuha ang unang pangkat ng mga bahaging lumulutang. Sa ganitong takbo, 2 pang yugto ng pagbili. Ay lubos na magpapalabnaw sa kapangyarihang bumoto ni Victor. Patuloy na bumili. Kahit ilan pa, kaya kong ubusin lahat. Tandaan mo yan. Hindi lang basta pagpapalabnaw ang habol ko, kundi ang buong kontrol sa Vance Group. Sige, Miss Sterling. Gagawin namin ito sa lalong madaling panahon. 10 taon kong inilaan sa Vance Group. Dahil hindi kayang hawakan ng talunang si Victor ang kumpanya, ako na ang mangunguna. Mr. Vance, may bumabili ng paulit-ulit ng napakaraming bahagi ng Vance Group. Sino? Nakakalat ang mga account. Sa papel, galing sila sa ilang pondo at kumpanya ng pamumuhunan. Hindi natin matukoy kung sino ang totoong bumibili. Sa kaguluhan ng Vance Group. Sino ang bibili? Mr. Vance, ang mga maliliit na may-ari ng bahagi ay nagbebenta ng todo. Kung may patuloy na bibili sa kanila, maaaring mapunta sa iba ang kontrol. Investigahan. Alamin kung sino. Sabi ko, bigyan niyo pa ako ng panahon. Siguradong aayusin ko ang Vance Group. Clara, ito ang pulong ng mga shareholder ng Vance Group. Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumayas ka. Wala kang karapatang palayasin ako, Mr. Vance. Isa rin akong shareholder ng Vance Group. Ikaw ang bumibili ng mga bahagi ng kumpanya ko kamakailan. Victor, hindi ka naman ganong katanga. Pero kahit na alam mo, ano pa bang magagawa mo? Ako lang ang makakapag-ayos ng kaguluhan ng Vance Group ngayon. At ako lang ang may lakas ng loob. Imposible. Sinuhulan mo silang lahat? Victor, muntik mo nang masira ang kumpanya. Kailangan ng mga shareholder na humanap ng paraan para sa kanilang sarili. Mr. Vance, pinatunayan ng mga katotohanan na hindi ka nakarapat-dapat pang mamuno sa Vance Group para sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya. Siyempre, pinipili naming suportahan si Ms. Sterling. Mga duwag kayong walang paninindigan. Darating din sa inyo ang nararapat. Victor, sumuko ka na. Ito ang karma mo. Ipinatawag ko ang emergency na pagpupulong ng mga shareholder ngayon para sa isang dahilan lamang. At iyon ay para alisin ka bilang chairman ng Vance Group. Itinatag ko ang Vance Group. Anong karapatan mo para tanggalin ako? Ang pagtatatag ng kumpanya ay hindi nangangahulugang maaari mo itong sirain. Victor, alam mo ang patakaran na ang panalo ay may-ari ng lahat. Hindi ko na kailangang ituro sa iyo iyan. Sadyang naghihiganti ka. Sa tingin mo'y paghihiganti? Kung gayon, tawagin mo itong paghihiganti. Pero ano ang gagawin mo tungkol dito? Ito ang desisyon ng mga shareholder. At ang kabayarang, kailangan mong bayaran. Ayon sa mga alituntunin ng kumpanya, tungkol sa pag-alis kay Victor Vance sa posisyon ng chairman, mangyaring iboto ninyo. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng babaeng ito. Ako ang nagtatag ng Vance Group. Itinayo ko ang Vance Group mula sa wala. Ngayon, ang Vance Group ay nahaharap lamang sa isang maliit na pagsubok. Tiyak na aayusin ko ito. Basta't patuloy ninyo akong susuportahan. Sa susunod na taon ay bibigyan ko kayo ng dagdag na 10%. Hindi, bibigyan ko kayo ng 20% pang dividendo. Victor, kahit ngayon, ikaw ay nangangako pa rin ng walang laman sa mga shareholder. Kalimutan mo na ang mga dividendo sa susunod na taon. Kung mananatili ang Vance Group sa iyong mga kamay, mababang karota at malilikida ito sa loob ng 1 linggo. Ang boto ay nagkakaisa. Epektibo kaagad, si Victor Vance ay tinanggal bilang chairman ng Vance Group. Tapos na. Tapos na ang lahat. Mr. Vance, may masamang nangyari. Na-aksidente si Leo. Anong nangyari? Paano siya na-aksidente?
Ayos lang naman siya. Nag-away ng malala si Mrs. Vance at si Miss Hayes. Galit na galit si Miss Hayes. Kinuha niya si Leo at sinubukang umalis. Habang tumatawid sa kalsada, nabangga sila ng kotse at naitapon. Ngayon nasa emergency room na siya at ginagamot. Tara na, dalhin mo ako sa ospital ngayon. Lucas! Ipagkakatiwala ko sa iyo ito. Pupunta na ako sa ospital. Sige. Huwag kang mag-alala. Sige na. Ako na ang bahala dito. Kumusta si Leo? Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako nakipag-away kay Summer, hindi niya sana kinuha ang bata at tumakas, at hindi sana nangyari ang aksidenteng ito. Sobra ang nawalang dugo ng bata. Kailangan niyang maisalina ng dugo kaagad. Halos ubos na ang dugo sa bangko ng dugo. May mga kaibigan ba kayong type A ang dugo? Dalhin sila dito para mag-donate. Bilisan. Ano bang sinasabi mo? Kalokohan niyan. Pareho kaming type B ni Summer. Paano magkakaroon ng type A na anak? Tama ang mga resulta ng ating pagsusuri. Uri A ang dugo ng bata. Kritikal ang kalagayan ng bata ngayon. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo tungkol dito. Doktor, ang uri ng dugo ko. Pwede akong magbigay ng dugo sa bata. Mabuti, halika, sumama ka ng mabilis. Sabihin mo sa akin, kanino ba talaga anak si Leo? Sa puntong ito, mahalaga pa ba kung kaninong anak si Leo? Kung hindi dahil sa nanay mo, hindi sana nabangga si Leo ng sasakyan na iyon. Kung may mangyari kay Leo, isusumpa ko. Ipapadala ko kayong dalawa sa impyerno. Victor, sa tingin mo, mas mabuti ka ba? Dinaya mo ako para maging iyong kabit sa loob ng 10 taon. Mahina ang similya mo. At gusto mo pa rin ba ng anak? Isang walang hiyang taong tulad mo ay dapat mamatay na walang anak. Niloko mo ako. Ginamit mo ang anak ng ibang lalaki para lokohin ako. At naglakas loob ka pang humingi ng bahagi. At pati ang bahay, karapat-dapat kang mamatay. Hindi ka rin santo. Alam mo ba? Sige, patayin mo ako kung may tapang ka. Kung may mangyari sa anak ko, Ayaw ko na rin mabuhay. Victor, duwag ka talaga. Inaapi mo ang babae? Anong klaseng galawan yan? Labanan mo ako kung matapang ka. Sino ka? Bakit mo sinipa ang anak ko? Siya ang presidente ng Vance Group. Hindi mo siya kayang saktan. Matandang bruha. Pustahan tayo, ang anak mo ay hindi pa nagsasabi sa'yo, hindi na siya ang presidente ng Vance Group, isa lang siyang pinalayas na talunan. Gusto mo ng pera, di ba? Heto ang 10,000 dolyar bilang abuloy para sa mga bayarin mo sa ospital. Lucas, huwag mo siyang sipain habang nakahandusay. Hindi pa ito tapos. Makukuha ko rin ang Vance Group, maaga o huli. Lucas, nawalan ng labis na dugo ang bata. Kailangan niya ng pagsasalin ng dugo ngayon. Hindi tugma ang dugo ko. Tipo A ka rin. Sumama ka na sa NARS at magbigay ng dugo para iligtas siya. Ako na ang bahala dito. Sige, pupunta na ako. Clara, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Hindi ko siya kayang mawala. Huwag kang mag-alala. Nagpatawag na ako ng mga empleyado ng Sterling Group para magbigay ng dugo. Magiging maayos siya. Teka, bakit mo inililigtas ang anak niya? Ano ang relasyon mo sa kanya? Victor, pinaglalaruan mo ako at si Summer sa loob ng 10 taon. Alam mo kung gaano siya kahalaga sa akin, hindi ba? Tigilan mo ang pagbaluktot ng mga salita ko. Alam mo ang ibig kong sabihin. Victor, para ka ng asong talunan. Wala nang saysay na itago pa sa'yo ang anuman. Hindi lang ako ang may gustong magpagbayad sa'yo. Pagkatapos ng lahat, ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Kaya pala nagawa mong tumpak na puntiryahin ang mga pondo ko sa ibang bansa, harangin ang mga pondo ko. Kaya kayong dalawa ay magkasabwat pala sa buong panahon. Talagang minamaliit kita sa lahat ng mga taon na ito. Hindi ko akalaing kaya mong maging napakalupit. Para makaganti sa akin, nakipagsabwatan ka pa nga sa kalaguyong pinakakinasusuklaman mo. Victor, marunong ka talagang magpalusot, di ba? Ikaw ang pinakakasuklam-suklam na salarin, ngunit sinusubukan mong magtago sa likod ng hidwaan ng 2 babae parang isang duwag. Sa iyong mababang lahi, hindi mo karapat-dapat na ipamana. Puta, kasalanan mo lahat kung bakit naging ganito ako. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Ospital ito. Hindi ito lugar para magkagulo ka. Saka, ang babaeng ito ay buntis. Ano? Buntis ako. Ano? Buntis siya? Gaano na siya katagal? 3 buwan na siyang buntis. Pero delikado ang pagbubuntis niya. Kailangan niyang mag-ingat. 3 buwan.
Kaya anak ko ito, tama? Clara, ikaw. Buntis ka talaga? Buntis ka? Sa akin ito, hindi ba? Doktor, sigurado ka bang buntis ako? 3 buwan ka ngang buntis. Narito ang medical report mo. Kaya nga tumanggi ang nurse na mag-donate ka ng dugo. 10 taon na akong nagnanais magkaanak. At ngayong maghihiwalay na tayo, buntis ako. Clara, pasensya na talaga. Talagang nagkamali ako. Sige na, itago mo na lang ang bata. At gagawin ko kahit anong gusto mo. Kaya ko pang ibigay sa iyo ang lahat ng natitira kong shares. Clara, mali ang ginawa sa'yo ng pamilya Vance. Pwede mo akong saktan, murahin, kahit ano. Inosente ang bata. Victor, hindi ako manganganak ng bata para sa ganyang maruming lahi. Clara, anak mo rin yan. Luluksahin ko ang buhay na ito. Ngunit hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko. Doktor, anak ito ng dati kong asawa. Hindi ko siya itatago. Sigurado ka ba dyan? Clara, mali kami. Kasalanan naming lahat ito. Pakiusap, itago mo ang bata. Sana hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sana hindi kita ipinagkanulo. Sana hindi ko kinampihan si Summer at ang batang iyon at itinulak ka hanggang dito. Akala ko may paraan pa akong makatakas. Akala ko ikaw ay palaging magpapatawad sa akin gaya ng dati. Ngayon ko lang napagtanto kung ano ang sinira ko gamit ang sarili kong mga kamay. Clara, naging tanga ako. May kinikilingan ako. Naging masama ako. Sana hindi kita sinisi dahil wala kang anak. Sana hindi ko ipinagtanggol si Victor o sana hindi ko siya tinulungang pagalitan ka. Clara, talagang alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Victor, hindi mo namamalayan na mali ka. Alam mo lang natalo ka. Clara, nakaluhod si nanay. Nakikiusap sa'yo. Pakiusap, huwag mo kaming kamuhian. Dati kang napakabait, napakatapat. Huwag mong gamitin ang nakaraan ko. Para lang akong makonsensya sa sarili ko ngayon. Dati akong masunurin, pero trinato mo akong parang estranghero. Tiniis ko yan dati, at niyurak mo ako. Kaya ang dating malambot ang puso, na laging nagbibigay daan, na lagi kang kinukonsinti, ang Clarang iyon ay patay na. Clara, talagang hindi mo na ako mapapatawad? Ang mga paumanhin mo? Narinig ko yan, pero hindi ko yan tatanggapin. At ayoko, para sa dating ako sa nakaraang 10 taon, napatawarin ka. Doktor, nagdesisyon na ako. Ayoko sa batang ito. Sundan mo ako. Aayusin ko na ang operasyon mo. Wala na ang bata. Wala nang tagapagmana ang pamilyang Vance. Nabigo ko ang mga ninuno ng Vance. Salamat sa paghikayat sa lahat na magbigay ng dugo. Sabi ng doktor, kung hindi ka tumulong, hindi na sana nailigtas ang Leo ko. Tumigil ka na sa pag-iyak. Puntahan mo na ang anak mo. Katatapos ko lang ng maliit na operasyon kasama sina Chloe at Lucas. Nandito sila. Sapat na. Talagang gago si Victor. Paano niya nakuha ang kapal ng mukha na hilingin sa iyong panatilihin ang bata? Sa huli, ginawa pa niyang magpa-opera ang kapatid ko. Papatayin ko na yang gago ngayon din. Lucas, huwag kang padalos-dalos. Lucas, tigilan mo na. Nasa ganitong kalagayan na si Clara. Gusto mo ba talaga na mag-alala rin siya sa'yo? Hindi ko na talaga kaya. Si Lucas. Kumusta ang nanay ni Victor? Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Na-stroke ang nanay niya. Malamang, sa natitira pang buhay niya, siya ay mamamalagi sa silyang degulong. Mukhang ang balita na nagpalaglag ako ay ikinagulat nila ng husto. Ang matandang bruha ay gumugol ng 9 na taon sa pag-aalaga ng isang apo na hindi naman niya kadugo. Sinira niya ang tunay niyang apo. At ngayon, na-stroke siya. Karapat-dapat naman talaga sa kanya. Yan. Clara, ginawa ko ang hiniling mo. At nahanapan kita ng pinakamahusay na abogado sa diborsyo. Napakaraming kasamaan ang ginawa ni Victor. Walang paraan na maganda ang kanyang wakas. Lucas, tama ka. Panahon na para pumunta ako sa korte at magsampa ng diborsyo. Kailangan namin ni Victor na. Sa wakas ay maghiwalay ng tuluyan.
Binabasa na ng korte ang hatol nito. Matapos ang paglilitis, napatunayan na ang akusado, si Victor Vance, sa panahon ng kasal ay nagkaroon ng matagalang hindi wastong relasyon sa ibang babae. Ito ay isang malaking pagkakamali sa kasal. Bukod pa rito, paulit-ulit na inilipat ng akusado at itinago ang pinagsamang pag-aari ng mag-asawa. Bumili siya ng real estate para sa ibang tao, mga komersyal na ari-arian at iba pang malalaking ari-arian. Malinaw ang mga katotohanan at tiyak ang mga ebidensya. Umayos sa hukuman. Napagpasyahan ng korte na ang kasal sa pagitan ng nagsasakdal at akusado ay tuluyan ng nasira. Ipinagkakaloob ang diborsyo. Dahil ang akusado, si Victor Vance, ay nagkasala ng malaki sa kasal at sadyang inilipat ang pinagsamang pag-aari ng mag-asawa ayon sa batas tungkol sa mga ari-arian sa kanyang pangalan. Ang 2/3 ng mahahating pag-aari ay ibibigay sa nagsasakdal, si Clara Sterling. Tungkol sa bahagi ng pinagsamang pag-aari na inilipat ng akusado pagkatapos ng pagpapatunay ang mga kaugnay na bank statement, real estate, mga kontrata ng bilihan, mga dokumento ng rehistrasyon ng komersyal na ari-arian at mga resibo ng bayad ay kompleto at balido. Inuutusan ng korte ang akusado, si Victor Vance, sa loob ng itinakdang panahon na ibalik ng buo ang inilipat na daan-daang milyong pinagsamang pag-aari ng mag-asawa kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, Riverside Villa, tindahan sa downtown, ang mamahaling apartment malapit sa paaralan, at mga kaugnay na kita sa investasyon upang legal na isama sa muling pamamahagi ng pinagsamang pag-aari ng mag-asawa. Dito nagtatapos ang pagbabasa ng hatol. Kung hindi sumasang-ayon ang alinmang partido sa hatol na ito, maaari silang mag-apela sa loob ng itinakdang panahon ayon sa batas. Miss Sterling, Ikaw na ang opisyal na namumuno sa Vance Group ngayon. Ibig bang sabihin nito na ang Vance Group? ay magkakaroon ng pagbabago sa pamamahala. Sigurado ka bang kaya mong buhayin? Ang Vance Group sa kasalukuyan? May halaga pa ang Vance Group. Ang problema lang, mali ang dating pamunuan. Ngayon, ako na ang lubos na mamamahala sa Vance Group. At bibigyan ko ito ng panibagong kinabukasan. Simula ngayon, lahat ng pangunahing negosyo ng Vance Group ay lubusang susuriin. Mga kahina-hinalang transaksyon, mga iligal na hawak, mga peking kontrata, mga nakatenggang pondo, lilinisin natin lahat ng mahahanap natin. Anumang iligal na gawain ay isusuko sa mga autoridad. Miss Sterling, ang ilang lumang negosyo ay lubhang masalimuot. Kung puputulan natin sila agad, baka maapektuhan ang daloy ng pera. Ang daloy ng perang batay sa maruming mga kwenta ay hindi pamamahala, pagtatanim iyan ng mina. Unang yugto, isuspindi ang mga mapanganib na proyekto. Ikalawang yugto, ipakilala ang Sterling supply chain bilang kahalili. Ikatlong yugto, muling makipag-ayos sa kredito ng bangko at mga kontrata sa mahahalagang kliyente. Sira na ang reputasyon ng Vance Group. Babalik pa ba ang mga kasosyo? Pagkatapos umalis ni Vic, ang pinagmumulan ng panganib para sa Vance Group ay naalis na. Ang Sterling Group ay magbibigay ng mga rekomendasyon para sa mga proyektong sumusunod sa batas. Dadami pa ang mga kasosyo. Sa mga salita ni Miss Sterling, lahat kaming mga namumuhunan ay makakapanatag na. Simula ngayon, huhukayin ko ang lahat ng kabulukan at hayaang muling tumubo ang iba. Ma'am Sterling, nahinto na ang mga lugi. Ang 3 bagong proyekto ay nagbibigay na ng tuloy-tuloy na kita. Ang pag-aalis ng mga asset na hindi kumikita ay naging mas maayos kaysa inaasahan. Online, ang reaksyon ng bagong pamunuan ng Vance Group Ay bumubuti rin. Ilang eksperto sa pananalapi ang tumatawag sa Vance Group bilang modelo ng pagsasaayos ng krisis. Clara, sa loob lang ng 3 buwan, binaligtad mo ang isang halos bangkarotang gulo. Ang galing! Hindi ko pwedeng kunin ang lahat ng papuri. Malaki rin ang ginawa ni Summer. Kung wala siya, hindi ko sana natapos ang pagsasaayos ng ganito kabilis. Ma'am Sterling, kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, hindi ko sana nalaman na ang babaeng walang lalaki ay kayang mabuhay ng maganda. Gusto ko talaga ang sarili ko ngayon. At saka, salamat sa kabutihang loob ni Clara. Kung hindi dahil sa iyo, paano kaya si Clara ay nagdusa ng labis? Pasensya na, ako. Sige, nasa nakaraan na ang lahat, di ba? Ang lalaking iyon, si Victor Vance, ay nakakulong na. Siya ang tunay na may kasalanan. Ikaw at ako ay parehong biktima, di ba? Sa totoo lang, may konting kuryosidad ako.
Paano mo nakumbinsi si Victor na anak niya ang bata? Pagkatapos kong hiwalayan ang walang kwentang dating nobyo ko, naging kami ni Victor. Hindi ko inaasahan na ang batang dinadala ko ay sa dating nobyo ko. Anong pagbabaligtad ng kapalaran? Naglalaro ang tadhana. Huwag mo nang banggitin ang malas na lalaking iyon. Sa mga babaeng bumubuhat sa kalahati ng langit, at sa mga babaeng tumutulong sa kapwa babae, tagay. Babaeng tumutulong sa kapwa babae,